Welcome sa Tales of Love. Mga kwento ng pag-ibig at drama. Sabay-sabay natin pakinggan ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating Center of the Day. Sa ibang bayan, may ibang puso. Si Nelsie ay maagang nag-asawa sa edad na 17 at nabiyayaan sila ng anak na 2. Ang panganay ay lalaki at ang bunso ay babae. Ang kinikita ng kaniyang asawa sa pamamasada ay hindi sapat sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil sa hirap ng buhay, ay napagpasyahan ni Nelsie na iwan ang kaniyang pamilya at magtrabaho sa bansang Dubai bilang caregiver. Nung una ay tutol ang kaniyang asawang si Mike, ngunit nagpumilit pa rin si Nelsie. Ang katwiran nito ay hindi naman daw para lang sa kanyang sarili ang kaniyang gagawing paglayo, kundi para sa kanilang pamilya. Hindi naging madali para kay Nelsie na iwan ang kaniyang pamilya, lalo na ang kaniyang bunsong anak na babae na mag-iisang taon pa lang. Sa unang pagtapak ni Nelsie sa bansang Dubai, ay nakaramdam siya ng takot at pangamba. Ganun pa man, ay pilit pa rin niyang pinapatatag ang kaniyang sarili. Pagkarating niya sa airport ng Dubai, ay agad niyang nakita ang kaniyang pangalan na nakasulat sa malaking papel at hawak iyon ng isang matandang lalaki, kaya nilapitan niya ito. "Hi sir, I'm Nelsie." I'm Hadi, the family driver of your employer. Hirap na tugon ng lalaki. Tumango na lang si Nelsie bilang tugon sa lalaki. Habang nasa biyahe sila ay naaaliw si Nelsie sa mga magagandang tanawin na kanilang nadadaanan. Umabot ng 1 oras ang kanilang biyahe bago sila nakarating sa bahay ng kaniyang magiging amo. Bababa sana siya sa sasakyan nang pigilan siya ng lalaki, kaya nagtaka si Nelsie. Wait here. I tell first to Sahib and Sahiba that you are here. Wait. Can I ask you a question? What is it? What is the meaning of Sahib and Sahiba? Narinig niyang napabuntong hininga ang lalaki bago niya sinagot ang kaniyang tanong. Sahib is sir and Sahiba is ma'am. Thank you. Tumango lang si Hadi at iniwan siya. Makalipas ang 3 minuto ay lumabas ulit si Hadi. Follow me. Hindi na nagsalita pa si Nelsie at sinundan si Hadi. Pagpasok nila sa loob ay namangha si Nelsie sa ganda ng bahay. Dinala siya ng lalaki sa pinakasala at doon ay nakita niya ang isang lalaki at babae na prenteng nakaupo at sinuha niya ay iyon ang magiging amo niya. At nang mahatid siya ni Hadi, agad din itong umalis. "Are you Nelsie?" Tanong ng babae. "Yes, ma'am." "Okay, I'm Fatima and this is my husband, Rasul." "Hello, sir." Hindi nagsalita ang lalaki, bagkus ay tumango lamang ito sa kanya. Sinabi ni Fatima na anak nila ang aalagaan ni Nelsie. Pagtapos ipaliwanag sa kanya ang lahat, ay dinala siya ni Fatima sa kwarto ng batang aalagaan niya. At doon ay tumambad sa kanya ang isang batang babae na parehong putol ang 2 paa at kamay. Agad na nakaramdam ng awa si Nelsie sa kalagayan ng bata. Lumapit naman si Fatima sa bata at kinausap ito gamit ang lengguwahe nila. Maya-maya pa, tinawag siya ni Fatima. "Nelsie, come here." "Nada, she is Nelsie, your new nanny." "Nelsie, she is my only daughter, Nada." "Hi, Nada." Ngunit walang tugon sa kanya ang bata, kaya naman hinayaan na lamang niya. Hindi pala imik si Nada. Kung meron lang siyang kailangan ay saka lamang magsasalita. Sa simula ay nahihirapan siya sa kanyang trabaho dahil kailangan niyang bantayan ang bata oras-oras. Pero sa gabi ay merong papalit sa kanya para magbantay. Kaya kahit papaano ay nakakatulog siya ng maayos. Tuwing Sabado ay kailangan dalhin ni Nelsie si Nada sa kanyang doktor para sa regular check-up. Meron kasing sakit sa puso ang bata. Mabait naman ang pamilya ni Fatima kay Nelsie.
Tinuring siyang kasapi ng kanilang pamilya kahit hindi nila ito kadugo. Kung ano ang kinain nila ay ganun din kay Nelsie. Nelsie, can you please make me a coffee? Yes, ma'am. Dali-daling nagtimpla si Nelsie ng kape at ibinigay kay Fatima. Thank you. You're welcome, ma'am. This coming Saturday is your day off. Yes, ma'am. Hindi na nagsalita pa ang kanyang amo, kaya naman umalis na ito at nagtungo sa kwarto ng kaniyang alaga. Pagpasok niya ay naabutan niya si Nada na nagbabasa ng libro. Kaya nilapitan niya ito at umupo sa tabi ng bata. Sinubukan niya itong kausapin ngunit nahalata niyang ayaw magsalita ng bata. Kaya naman tumahimik na lang ito at hinayaan ng bata sa kaniyang ginagawa. Isang umaga habang nagpapaaraw sila Nelsie sa bakuran, ay napansin niya ang isang lalaki sa kabilang bahay na nagpapaaraw din kasama ang isang matandang lalaki. Pinakatitigan ni Nelsie ang lalaki at nalaman niyang isa din itong Pilipino. Dahil sa hindi naman kalayuan mula sa kinaroroonan nila ay tinawag niya ito. Lumapit naman na sa kanila ang lalaki at nakipagkilala. Ako si Haji. Ikaw? Ako si Nelsie. Diyan ka ba nagtatrabaho? Oo, nag-aalaga ako ng bata. Ikaw, anong trabaho mo dyan? Caregiver din. Nag-aalaga ako ng matanda. Ganun ba? Kung ganun ay, magkalapit lang palang pinagtatrabahuan natin. Nakakatuwa naman. Oo nga eh. Sige Haji. Tinatawag na ako ng alaga ko. Mula ng araw na iyon ay sa tuwing pinapaarawan nila ang kanilang mga alaga, ay nag-uusap din sila. Mababa kasi ang bakod na naghihiwalay sa dalawang bahay, kaya kitang-kita kung tao sa kabilang bakuran. Nung una ay kwentuhan lang tungkol sa buhay ng bawat isa sa kanila, kung anong dahilan at kailangan nilang mangibang bansa. Sobrang saya ni Nelsie kasi nagkaroon siya ng kaibigan na kapwa niya Pinoy. Sa paglipas ng mga buwan, ay tuwing day off nila ay magkasama silang namamasyal at kumakain sa labas. Pakiramdam ni Nelsie ay naaalis lahat ng pagod niya kapag kasama niya si Haji. Mahilig kasing magpatawa ang lalaki, kaya naman kahit sinong babae ay matatawa sa kanyang mga biro. Lagi silang magkasama, kaya naman pinagkakamalan silang mag-asawa at kung hindi naman ay sinasabi ng iba na sila ay magkasintahan dahil sobrang sweet nila sa isa't isa. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalong naging mas malapit sila. Hanggang sa isang araw ng pahinga nila noon kaya napagpasyahan nila Nelsie at Haji na magkita sa isang coffee shop. Pagdating ni Nelsie sa kanilang tagpuan, ay agad niyang nakita si Haji. Nakangiti niyang sinalubong si Nelsie, sabay yakap. Inalalayan din niyang umupo si Nelsie. Sa kanilang pag-uusap ay inamin ni Haji kay Nelsie na mahal niya ito. Nung una ay tumanggi pa si Nelsie, ngunit dahil sa kabaitan at pangungulit ng lalaki ay nahulog ang loob ni Nelsie kay Haji. Hindi rin inamin ni Nelsie na meron siyang asawa at anak na naiwan sa Pilipinas. Kaya ang buong akala ni Haji ay dalaga si Nelsie. Pero si Haji ay inamin niya sa babae na balo siya at may isang anak na babae. Sa tuwing nagkikita sila ay pinapakita ng binata ang litrato ng kaniyang anak. At 2 beses ding nakausap ni Nelsie ang anak at ina ni Haji. Mahal na mahal kita, Nelsie. Pangako, pag uwi natin sa Pilipinas, pakakasalan kita. Mahal din kita, Haji, at maraming salamat. Sa patuloy na pagkikita ng dalawa, ay ilang beses ding may nangyari sa kanila. Kung kaya naman nababahala si Nelsie na baka mabuntis siya, kaya sa tuwing magkasama sila ni Haji, ay umiinom siya ng contraceptive ng palihim. Samantala, sa Pilipinas ay nag-aalala ang asawa ni Nelsie na si Mike dahil ilang araw na itong hindi tumatawag sa kanila. Sinubukan niyang kontakin ito sa pamamagitan ng messenger, ngunit hindi ito sumasagot. Kaya sobra-sobra ang pag-aalala nito na baka may nangyaring masama sa kaniyang asawa. Ilang araw pa ang nakalipas ay sa wakas, tumawag din si Nelsie. Ngunit napansin ni Mike na malamig ang pakikipag-usap nito sa kaniya. Hindi na gaya ng dati na malambing at laging kinakamusta ang kanilang kalagayan.
Ganun pa man ay inisip na lang nito na baka pagod lang ito. Pero kahit hindi maganda ang trato ni Nelsie sa kanyang asawa, masaya pa rin si Mike dahil nakausap niya ang kanyang asawa. Pati ang pagpapadala niya ng pera ay nabawasan din. Pero hindi ito binigyan ng ibang kahulugan ni Mike. Inisip na lang niya na kailangan din ng kanyang asawa ng mga gamit, lalo pa at babae ito. Itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho bilang tricycle driver para suportahan ang pangangailangan ng kanilang anak. Ayaw kasi niyang umasa lang sa ipinapadala ng kanyang asawang si Nelsie, kaya nagtatrabaho siya ng mabuti para kahit papaano ay may pandagdag sila sa sahod ng kanyang asawa. Ang sahod na pinapadala ni Nelsie ay hinahati nila ng dalawa at ang kalahati ay iniipon nila. Ang kalahati naman, yun ang dinadagdagan ni Mike pambili ng kanilang pangangailangan at maging ang gastusin ng kanilang anak. Nag-iipon kasi si Mike para sa pag-uwi ng kanyang asawa ay magtatayo sila ng kahit maliit na negosyo. Para kung sakaling ayaw nang bumalik ni Nelsie sa abroad, ay may mapagkukunan sila ng pangkabuhayan. Sa kabilang banda naman ay patuloy pa rin nakikita sina Nelsie at Haji. Gaya ng dati kapag day off nila ay lalabas sila at kakain sa restaurant at mamamasyal. Pagkatapos, sa hotel sila matutulog ng isang gabi. Dahil sa bagong pag-ibig ni Nelsie sa ibang bansa, halos makalimutan na niya ang kaniyang pamilyang naghihintay sa kanya. Paminsan-minsan lang ito kung tumawag sa kaniyang asawa. Sa tuwing tatanungin siya ni Mike kung may problema siya, sinasabi niyang wala naman. Pagod lang daw ito sa trabaho at kailangan niyang magpahinga. Ngunit napansin ni Mike na tila may tinatago ang kaniyang asawa. Subalit mas pinili pa rin niyang paniwalaan ang sinasabi nito. Mahal, malapit nang matapos ang aking kontrata dito. Iniisip kong mag-renew ng 1 taon para sabay tayong uuwi sa Pilipinas. Sigurado ka ba dyan, mahal? Oo naman, mahal. Pag natapos na ang kontrata natin, iuuwi kita sa amin pagkatapos ay magpapakasal na tayo. Sige, mahal. Gaya ng sinabi ni Haji ay nag-renew na nga ito ng kaniyang kontrata ng 1 taon dahil meron pang 1 taon na natira sa kontrata ni Nelsie. Isang araw, habang naghihintay sina Haji at Nelsie, ang kanilang order sa isang restaurant ay nagpaalam si Nelsie na magbabanyo muna ito. Habang papunta siya sa banyo ay nakasalubong niya ang isang babae at nagulat si Nelsie nang mapagtanto kung sino ito. Agad na nakaramdam ng takot si Nelsie. Mia! Nelsie! Dito ka rin sa Dubai nagtatrabaho? Tanong ni Mia. Oo eh. Nauutal niyang sagot. Sige, mauna na ako. Tumawag kasi yung amo ko. May emergency daw. Si Mia ay pinsan ni Mike. Anak ng kanyang tiya, kapatid ng kanyang ina. Nang makabalik na si Nelsie sa kanilang table ay naging balisa ito. Laging nakatingin sa paligid nila at kung hindi naman ay sa labas. Agad naman itong napansin ni Haji. Mahal, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Haji. Oo, ayos lang ako. Kabado niyang sagot. Kahit kinakabahan, hindi pinahalata ni Nelsie kay Haji ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos nilang kumain ay naisipan nilang mamasyal sa isang sikat na pasyalan. Pero hindi mapakali si Nelsie dahil pakiramdam niya ay merong nakatingin sa kanya mula sa malayo. Sa pagdaan ng mga araw, tuloy pa rin ang dalawa sa kanilang relasyon. Tuluyan ding nawala sa isip ni Nelsie na baka may makakita sa kanya na may kasamang ibang lalaki at sabihin sa kanyang asawa. Pero kahit may kabit si Nelsie ay pinapadalhan niya ng pera ang kanyang pamilya sa Pinas. Yun nga lang hindi na kagaya ng dati na lahat ng buong sahod niya ang naipapadala niya. Halos kalahati lang ng sahod niya ang pinapadala niya. Ang pera na natira sa kanya ay ginagamit niya pambili ng mga pampaganda, pabango at lipstick. Nagbuhay dalaga si Nelsie sa bansang Dubai. Sa mga taong hindi nakakakilala kay Nelsie, iisipin talaga nila na dalaga siya dahil sa pananamit at ayos niya. Mahal, malapit nang matapos ang kontrata natin dito. Oo nga eh. Parang kailan lang nung nagpunta ako dito para magtrabaho. Gusto ko sana pag uwi natin, isasama kita sa bahay namin. Pag-iisipan ko muna. Bakit naman mahal?
Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun, mahal. Siyempre gusto ko pero gusto ko munang umuwi sa amin. Miss ko na kasi ang mga magulang ko eh. Sana maintindihan mo. O sige, ganito na lang. Umuwi ka muna sa inyo pagkatapos. Saka na lang tayo mag-usap kung kailan tayo uuwi sa amin. Sige. Nauutal nitong sagot. Sabado noon ng gabi, tumawag si Haji kay Nelsie at sinabi nitong magkita sila kinabukasan. Agad namang pumayag si Nelsie dahil day off niya sa araw na iyon. At gaya ng napag-usapan ng dalawa, nagkita nga sila sa araw ng linggo. Nagtagpo sila sa isang park na paborito nilang tambayan. Habang masaya ang dalawa na nagkukwentuhan, sa di kalayuan naman, naroon si Mia na nakaupo at nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Nang hindi sinasadya ay napatingin siya sa gawin ni Nelsie. Nanlaki ang mata nito nang makita niya kung sino'y naghalikan. Agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at kinuhanan ng litrato ang dalawa. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita na ang asawa ng kanyang pinsan ay may kalaguyo. Nakaramdam siya ng galit dahil sa kanyang nasaksihan. Agad niyang tinawagan si Mike at sinabi ang kanyang nasaksihan. Nung una ay hindi naniniwala si Mike, kaya naman sinend ni Mia ang mga litrato ni Nelsie na nakikipaghalikan. Halos manlumo si Mike sa kanyang nakita. Hindi ito makapaniwala na nagawa siyang pagtaksila ng kanyang asawa. Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ni Mike sa mga panahong yun. Nais niyang tawagan at kumprontahin ang kanyang asawa, ngunit sinabi ni Mia na wag muna at hintayin itong umuwi. Hindi na alam ni Mike kung ano ang gagawin. Tulala ito at sa malayo lang nakatingin. Tinawagan ni Mike si Nelsie ngunit hindi ito sumasagot. Sa kabilang banda naman, walang kamalay-malay si Nelsie na alam na ni Mike ang kanyang ginagawang panloloko at tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawang kalokohan. Araw ng linggo noon, naisipan ni Nelsie na tawagan si Mike. Makalipas ng ilang minuto ay sinagot ng kanyang asawa. Sinabi ni Nelsie na meron siyang ipinadalang pera. Nelsie, bakit parang nagiging malamig ng pakikitungo mo sa amin? Pagod lang ako. Sana maintindihan niyo yan. Hindi birong trabaho ko dito. Sana nga Nelsie, trabaho lang ang pinunta mo dyan at wala ng iba. Wika ni Mike at pinatay ang tawag. Dahil sa ginawa at inasta ni Mike ay kinabahan si Nelsie na baka may alam na ito. Ganun pa man ay pinakalma pa rin niya ang kaniyang sarili. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw at buwan. Natapos na ang kontrata ni Nelsie. Inayos na niya ang kaniyang mga gamit na dadalhin niya sa pag-uwi. Hindi sila magkasabay ni Haji sa flight. Mas nauna si Nelsie na umuwi. Dapat sana ay magsabay sila ngunit dahil wala pa yung papalit kay Haji, nag-extend ito ng 2 araw pa. Sinundo naman ni Mike at ng kaniyang anak sa airport si Nelsie. Sobrang saya ni Nelsie nang makita ang kaniyang anak. Agad niya itong niyakap. Nang akmang yayakapin sana niya si Mike ay umiwas ang lalaki dito. Nagtaka naman si Nelsie sa naging kilos ng kaniyang asawa. Kahit nang makasakay sila ng taxi ay tahimik pa rin si Mike. Kaya nagtaka si Nelsie. Tinanong niya ito subalit hindi sumagot ang kaniyang asawa. Bagkus, nakatingin ito sa labas. Maging ang kaniyang anak ay tahimik din. Hanggang sa pagdating nila sa kanilang bahay, hindi pa rin kinakausap ni Mike si Nelsie. Kaya naman hindi nakatiis si Nelsie at tinanong niya ulit ito. Mike, may problema ka ba? Pero walang tugon si Mike, kaya naman nagalit si Nelsie. Ganyan mo ba ako salubungin ha? Simula kanina sa airport, ganyan ka na. Ano bang problema mo? Kararating ko lang pero ganyan ang pinapakita mo. Sigaw ni Nelsie. Sa galit na nararamdaman ni Mike, sinampal niya si Nelsie. Wag mo akong sigawan. Ngayon sabihin mo sa akin ang totoo. Kailan mo pa ako niloloko? Seryosong tanong ni Mike. Nagulat naman si Nelsie sa tanong ng kaniyang asawa. Ano bang sinasabi mo? Nauutal at kinakabahan niyang sagot. Ipinakita ni Mike ang mga litrato na isinend sa kanya ni Mia. Halos manginig si Nelsie nang makita niya ang mga litrato. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko.
Kailan mo pa ako niloloko? Sigaw ni Mike na halos umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanilang bahay ang boses niya. Mike, magpapaliwanag ako. Umiiyak na sabi ni Nelsie. Magpapaliwanag? Sige, anong ipapaliwanag mo? Minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Paano mo nagawa to sa akin? Ipinagpalit mo kami ng anak mo sa lalaking nakilala mo lang sa ibang bansa. Patawarin mo ako, Mike. Oo, inaamin ko nagkamali ako. Patawarin? Akala mo ba? Ganun kadali na patawarin ka? Mabuti sana kung isang beses lang pero hindi eh. Nagpatuloy ka pa rin sa pakikipagrelasyon sa lalaking yun. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano kita patatawarin? Maraming babae din ang lumalapit sa akin pero kahit ganun ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na lukuhin ka. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal na mahal kita, Nelsie. Pero ikaw, nagawa mo akong lokohin. Nanggagalaiting sigaw ni Mike. Gagawin ko lahat, mapatawad mo lang ako. Alam mo, Nelsie, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Dahil sinira mo ang pamilyang binuo natin sa mahabang panahon. Kahit anong gawing paghingi ng tawad ni Nelsie, hindi siya pinatawad pa ni Mike. Iniwan siya ng kaniyang mag-ama. Umuwi si Mike kasama ang kanilang anak sa kanilang probinsya. Samantala inamin ni Nelsie kay Haji ang buong katotohanan. Mura at kung ano-ano pang masakit na salita ang natanggap ni Nelsie mula sa lalaki at lahat ng iyon ay tinanggap niya. Pati ang mga kapatid at magulang ni Nelsie ay galit sa kanya. Hindi nila kinonsinti ang ginawa nito. Sinabi pa nila sa kanya na nararapat lang ang ginawa ni Mike na iwan siya. Naiwang mag-isa si Nelsie sa kanilang bahay at gabi-gabi itong umiiyak. Gabi-gabi din siyang humihingi ng tawad sa Diyos. Makalipas ang mahigit kalahating buwan, sinubukan ni Nelsie na kausapin ang kanyang asawa ngunit sinabi sa kanya ni Mike na hindi pa niya kayang patawarin ito. Pero kahit ganun ay araw-araw pa ring humihingi ng tawad si Nelsie sa kaniyang mag-ama. Umaasa itong balang araw ay magawa siyang patawarin ng mga ito.